Epson L120 ang unit natin ngayong gagawin. So, ang problema niya ay naputulan ng belt. So, dumating na rin yung order na pampalit na belt sa kanya. Kaya ngayon ay papalitan natin ang kanyang belt. So, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng belt sa unit na Epson L120. So, una, isukat natin kung sakto. So, sakto naman siya. Then, disassemble na natin yung kanyang pinakang cover. So, ang pagdi-disassemble niyan, tanggalin lang natin itong mga takip ng kanyang ink tank. Then, tanggalin natin itong pinakang ink cover. Then, meron yan dalawang tornilyo dito sa tigkabilang tabi, left and right. So, natanggal ko na dyan nung nakarampa yung nasa right, kaya itong nasa left na lang ang natitira. Kapag natanggal natin yan, pwede na natin tanggal yung kanyang cover. So, medyo sungkitin lang natin yung mga clip sa kanyang tigkabilang tabi. Then matatanggal na natin yung pinakang cover. So pag natanggal natin yung pinakang cover, ang next natin natatanggalin itong pinakang head frame. So paano nga ba siya tanggalin? Meron siyang tatlong screw. At meron ditong dalawa sa pinakang motor, yung nakakabitan ng belt. So tanggalin natin yan. Dalawa lang yan, left and right. So, medyo ingatan yan at maliliit ang kanyang screw. Pag natanggalan natin yung dalawang screw yun, tanggalin din natin itong nasa pinakang guide, yung pinakang release ng kanyang cartridge. So, tanggalin din natin yun dito sa kabila, yung pinakang patibay sa kanya. Pag natanggal natin yan, iangat natin ng konti. Then after nyan, ang susunod naman natin kakalasin yung kanyang pinakang strip. Kasi pansin nyo naman, hindi siya matatanggal kasi yung kanyang strip ay banat na. So, una dyan, tanggalin natin siya doon sa pinakang board. Tinanggal ko muna yung pinakang motor niya kasi nasabit. So, nakita nyo naman yung strip niya, banat na banat yan. So, hindi natin matatanggal yan. Kailangan natin tanggalin yung strip dun sa kanyang pinakang board. Then, may nakakabit pa yun dyan sa bandang gitna. Nakaklip lang naman yun. Pwedeng sungkitin ng screw. So, sapin na natin at medyo marami ng ink na tumagas sa kanyang belt kasi na-stuck na siya doon sa may pwesto ng head. So, yan, meron diyang, yung sinasabi ko nga, meron diyang clip sa lugar niyan. Sungkitin lang ng screw para kumalas. Mabilis lang naman yan, basic. So, yan, pag nakalas na, pwede nating tanggalin yung pinakang frame nung head tsaka ng cartridge. So, sa pagkakabit naman ng belt, meron diyang medyo naka letter C na uka o yung pinakang kabitan ng belt. Isasakto mo lang yung belt dyan. Yan, sasakto mo lang dyan sa pinakang uka dyan. May arrow naman yon kung paano mo siya ikakabit. So, pag naikabit mo na siya dyan, kailangan yung pinakang ngipin ng gear ay nasa ilalim. So, check mo na lang. Basic lang naman yun. Yan, pagkatapos nga yan, hindi naman natin siya pwede basta-basta ipatong kung saan-saan lang kasi yung ink niyan dun sa head o dun sa pinakang cartridge ay natulo. So, ang maganda niyan, lagyan natin ng sapin na papel bago natin ibalik yung head kasi natulo yung mga sobrang ink. Kasi nung naputol yung belt niyan, nag-stuck yan dyan, dire-diretso pa rin yung tapon ng ink dyan. Kaya pag inangat natin yan, saka lang siya tatagas kasi hindi na siya nakadikit dun sa pinakang foam. So, tutulo yung ink niyan. Kaya kailangan nating sapinan ng papel para hindi magkayat dun sa pinakang daanan ng papel. Kasi pag nagkayat yan dyan, mahihirapan pa tayo maglinis. Kailangan pa nating kalasin yung pinakang paper passage tsaka yung
mga guide, paper guide yun. Isa yun sa mga natutuluan ng ink na ang hirap tanggalin, ang hirap linisin. So, pag naikabit na natin yung pinakang belt, meron niyang gear sa dulo, then pasok lang din natin siya doon. Then, pwede na natin tanggalin yung papel nga na pinangsapin ko. Sunod yan, ipasok na rin natin yung kanyang sensor strip. Medyo mahirap lang din yung ipasok kasi napakaliit ng butas niyan, tiyagaan lang. Pero kayang-kaya nyo naman gawin. Basic. Yan, sungkit-sungkit lang. Hindi lang natin matutukan ng camera kasi solo lang akong bibideo, din nagagawa, kaya naka-steady lang yung camera, hindi natin masundan, kaya pasensya na kayo. Pero kayang-kaya nyo naman gawin to. Ang mahalaga lang ay makita nyo kung paano siya binubuksan, kung paano siya kinakabit, kung paano rin siya ibabalik dun sa pinakang head frame nya, yung belt tsaka yung strip sensor. Ganon din yung kanyang cable strip, yung nagko-connect sa board tsaka dun sa pinakang head. Yan, pag naikabit na natin yan, so pwede na nating testingin yan. So pag ikakabit na natin yung mga parts nya, yung mga tinanggal natin, make sure lang na yung kanyang head ay nandun sa pinakang dulo, para pag ikot ng motor ay saktuhan yung kanyang pag-stop dito sa pinakang dulo din sa may tapunan ng ink, sa may waste. Diyan din siya titigil. Kaya kailangan sakto yung pagkakabit nyo dun sa head. Kailangan sakto yung stop niya dun sa pinakang dulo, din dito sa pinakang kabi-kabilang dulo. Ayan. So may dumaan sa sasakyan, medyo maingay. Ayan. Then pag ikabit na natin tsaka yung belt dun sa motor, pwede na nating balik yung mga screw na tinanggal natin. So ang pagkakabit nga pala nitong belt sa motor ay medyo mahirap ng konti kasi medyo mahigpit yung belt, hindi pa siya bata, kaya kailangan yung motor ay wag nyo munang i-screw. Kailangan ay unahin yung ipasok yung belt dun sa pinakang gear bago nyo i-screw yung motor dun sa pinakang housing, sa pinakang frame. Kasi pag hindi nyo ginawa yon, hindi nyo ipapasok yung belt dun sa pinakang gear ng motor hanggang sa maputo lang ulit yung belt na yan. So ang diskarte dito ay ipasok mo muna dun sa motor. So yan, okay na. Then pagkatapos nyan, balik na ulit natin yung tinanggal nating strip. Then yan, lagay natin yung kanyang pinakang housing bago natin itornilyo to, kasi dito nakakapit yung screw niyan dito sa pinakang housing ng printer. So pag naikabit na natin yan, mabilis lang naman yung ikabit yan, may mga clip lang din yan, so saka natin to screw. Yan, pag na-screw natin yan left and right, pwede na ulit nating ibalik yung kanyang pinakang ink cover o yung ink housing nya. Yan. Then balik na ulit natin yung kanyang screw left and right. Then balik na rin natin yung kanyang mga pinakang screw dito sa cover ng printer. Then yung mga
cover o takip ng kanyang ink. So, ligpit-ligpit ng konti. Kailangan malaging malinis pagkatapos magtrabaho. Then, after nyan, testing naman tayo. So, guys, ganun lang yung pagpapalit, yung process ng pagpapalit ng belt sa ating mga printer. So, iba-iba din yan, depende sa unit. So, dito sa Epson L120 ay ganun lang yung process ng pagpapalit ng belt. So, pagkatapos nating malagyan ng power, turn on natin yung printer. So, hanggang dito lang guys. Thank you.